Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga ka-GMB, sa lahat ng ating mga kapamilya, Team Makati, Montalban, Pampanga, Japan, New Zealand, at sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng buong mundo, lagi nating tandaan, with God, life is beautiful. Because of all the creations of God, we are the only creatures given the privilege to be created in the image and likeness of Him. Kaya sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo lang po ang natatanging likha na binigyan niya ng isang napakalaking biyaya na maging kamukha, kawangis, at kalarawan ng ating Diyos. So with God, life is beautiful. So sa lahat po ng ating mga live viewers, maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na po natin at ituloy yung ating paksang tinatalakay na napakainit na usapin, hindi lang sa ating pananampalataya, kundi maging sa ating bansa. So ngayon talakayin po natin yung The Grade 1 Part 4. Natapos na po natin yung Part 1, 2, and 3. So ngayon talakayin po natin yung The Grade 1 Part 4. So ang ating subtitle, When Gold Becomes Our God. Ano kaya ang mangyayari kapag ang ginto, ang yaman, ang salapi, ang pera ay sinamba at ginawang Diyos ng mga tao? At ito ngayon ang nating nakikita at nasasaksihan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa napakaraming bansa na nahulog sa bitag doon sa tinatawag po nating the love of money. Take note, when greed grips, grace goes. Kapag tayong lahat ay sinakal at nahulog sa kamay ng pagiging sakim at gahaman, ang biyaya ng Diyos ay lumalayo sa atin. Imagine, katatapos lamang ng Typhoon Tino at ng Super Typhoon Uhan na tumama po sa ating bansa, particularly sa Cebu at sa Samar. Ano po nangyari sa ating bansa? Lives were lost, homes were gone, at ito yung nakakabigla. 26 billion pesos per flood control project found. Ghost project. Nawala na naman po yung pondo na dapat sanang nagamit sa ating bayan, na kapag dumadating ang ganitong mga kalamidad, ito po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan at proteksyon. This is not just a natural flood, but this is a moral flood. Ipinapakita lamang sa atin ng ating Diyos na ang problema ng ating bayan ay hindi lang isang literal na natural flood, kundi ang problema talaga ng ating bayan ay yung tinatawag po nating moral flood. Na tayong lakat ay nalayo, tumalikod, at nakalimot sa ating Panginoon. Isulat niyo po ito sa inyong comment section. Greed is the hidden disaster. Ang talagang problema ng bansang Pilipinas ay hindi baha, hindi lindol, hindi krimen, hindi adiksyon, hindi kahirapan. But greed is the hidden disaster na sumisira at lumulunod sa ating mga kababayan. It drones decency. It drains honesty.
and it demolishes our worship with God. Tingnan po natin ngayon ang ating outline sa part 4 na tinatawag po nating the grid 1. Pakisulat niyo po ang ating outline. When gold becomes our God. When money becomes the master, morals start to malfunction. Kapag ang tao, ang bayan, ang bansa, ginawa ng Diyos ang ginto, ang yaman, ang pera, ang salapi. Ano epekto niyan? Morals start to malfunction. Nawawala na po yung pusong pagiging makatao, pusong pagiging mabait, pusong pagiging matuwid, at pagiging makadiyos. Tatlong bagay po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Number 1, addiction. Number 2, abuses. And number 3, annihilation. Tandaan po natin itong tatlong katotohanan sa ating The Grid 1 Part 4. Unahin po natin yung unang puntos natin about addiction. When cravings becomes captivity. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Isinulat ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng lupa. Ang taong pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamaimpluwensya sa tao, hindi lang ng kanyang kapanahunan, even hanggang sa kapanahunan natin. At ang kanyang sinabi, whoever loves money never has enough. Ang sino mang umibig at magmahal sa salapi, kailanman ay walang kabusugan. Ang tawag natin diyan, addiction. Appetites that addicts. Greed is a hunger that never ends. Itong kasakiman, itong kagahaman, itong korupsyon ay isang kagutuman na kailanman ay hindi mabubusog. The more you eat, the emptier you feel. It turns a simple need into an endless addiction. Kaya itong spirit of greediness ay parang isang addiction. Tingnan po natin ang nangyayari sa ating bayan. Greedy people cannot stop eating public funds kahit busog na sila sa budget, gutom na gutom pa rin sa bribe at corruption. Nakikita at napapanood natin, mali-malitang pera, kahong-kahong pera. Punong-puno ang isang lamesa ng mga patong-patong na pera. Sabi pa nga ng isang kwento, bumibili na ng isang kondo, ng isang bahay para lamang maging imbakan at tambakan ng pera. But take note, greediness is like addiction. It has an endless wanting and desire that never ends. Appetite for more becomes an addiction. Kahit panay kahon-kahon, mali-maleta, kahit ang daming kondo, kahit ang daming mga sports car, kahit ang dami ng mga milyones na mga relo, mga sapatos, mga damit. Addict. Ang mga taong greedy ay mga taong addict. At sila'y walang kabusugan. Wala silang kakontentuhan. So point number 1, greediness is addiction with an endless
never-ending satisfaction. Tama? O may tama? Number 2, yung tinatawag nating abuses. When the goals becomes godless. Ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nagkaroon na po ng abuses. Ambition is not bad until it becomes an abuses. Ang pangarap, ang ambisyon ay hindi isang masama. Subalit kapag ito po ay ating inabuso, doon po papasok ang greediness. Gamitin nating illustration pong uli ang ating nararanasan sa ating bansa. Flood control projects that was meant to save, to protect lives, becomes project for personal gain. Instead itong mga proyektong ito ay magbigay sa atin ng kaligtasan, magbigay sa atin ng proteksyon, because of abuses, because of greediness, it becomes a personal gain. Na ang mga proyektong itinatayo nila, ang mga programang itinatayo nila, ay hindi para magligtas. Hindi para magbigay proteksyon, kundi para sila'y magkaroon ng pansiriling pakinabang. They use calamity as their currency. Ginagamit nilang pinagkakakitaan nila ang mga programa at mga project na kanilang ginagawa. Hindi lakat ng umaangat sa buhay ay tapat. Ilan sa mga umaangat sa buhay, corrupt at greedy. So ambition without accountability will lead to abuse without apology. Ulitin natin, ambition without accountability, anumang ambisyon o pangarap na walang kalakip na pananagutan at mayroong pang-aabuso sa kapangyarihan, ay dadalhin tayo, listen to this, to abuse without apology. Abusuhin tayo nang wala man lang tayong maririnig, gatiting na paghingi ng sorry o tawad. Natatandaan ko tuloy yung isang abogado nang tinanong yung kanyang kliyente na isa sa mga sinasabi nilang mastermind nitong flood control corruption. Anong sabi niya? Kinamusta? Kamusta na po si ganito? Ang sagot niya ay downtrodden. Kinamusta yung isa sa mga binabanggit na posibilidad na isa sa mga mastermind? Kamusta na po siya? Ay, yung aking kliyente, downtrodden. Nung ito'y mapanood ko doon po kay Ed Filon, ang ibig sabihin pala ng downtrodden, feeling inaapi siya. Feeling kawawa siya. Feeling inaapak-apakan siya. Siya na hindi na mabilang yung kanyang kaperahan, hindi mabilang yung kanyang mga sasakyan, yung kanyang helicopter, yung kanyang private jet plane. Ang feeling niya, aping-api siya. Ang feeling niya, siya kawawa. Kaya yun ang ibig sabihin ng abuse without apology. Na kahit makita at mapanood niya ang mga kababayan natin, lubog sa baha,
walang makain, walang matirhan, walang damit, wala ang lakat, sira ang lakat, wasak ang lakat, giba ang lakat, maraming namatay. Ang piling niya, siya pa ang inaapi, downtrodden. So greediness is not just addiction. Number 2, greediness is an abuse without apology. The last and final, annihilation. From addiction to abuse to annihilation. Ano yung annihilation? When greed grows, grace goes. Kapag lumala ang kasakiman sa puso ng isang tao, nawawala ang biyaya ng pagpapala. Avarice that annihilates. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng avarice? Avarice is an extreme greed that destroys everything. Pag sinabi natin avarice, ito yung to the max na pagnanakaw. To the max na pagiging sakim at ganit at korupsyon. Avarice. At ang nangyayari sa avarice is it destroys everything. It destroys families, friendship, faith, and it turns blessings into burdens, wealth into weapons. Ito yung pangatlong ginagawa ng greediness. Annihilation. Pumapatay. Hindi lang pala sa addiction, hindi lang pala sa abuse, nagiging annihilation. Pinapatay nito ang pangarap, kinabukasan, at pag-asa. Hindi lang ng isang individual na tao, kundi ng isang pamilya, ng isang komunidad, at ng isang bansa. Napanood nating lahat yung Typhoon Tino, Super Typhoon Uwan, kung paanong pinatay, sinira at winasak ang buhay, kabuhayan, pag-asa, pangarap at kinabukasan ng ating mga kababayan. Ito ang pangatlong katotohanan about greediness. It is an annihilation. Kaya kapag ito'y hindi natigil sa ating bansa, mamamatay talaga ang bansang Pilipinas. Take note, ang pera ay magandang alipin. Pag inalipin natin ang pera, makakapagtayo tayo ng maraming eskwelahan. Makakapagtayo tayo ng maraming ospital. Makabibili tayo ng maraming gamot. Makapagtatay tayo ng maraming tahanan. Marami tayong matutulungan, kaya ang pera ay magandang alipin. Subalit, ang pera ay malupit na amo. Sapagkat ang kanyang kalupitan, papatayin niya ang bawat pag-asa, bawat pangarap, bawat kinabukasan ng bawat individual. Kaya maraming namatay na pangarap. Maraming namatay na kinabukasan. Maraming namatay na mga pag-asa. So in conclusion, tandaan po natin again, greediness, number 1, is an addiction. Greediness, number 2, is an abuse. And greediness, number 3, is an annihilation. Sa ating pagwawakas, when wealth replaces worship, we lose our worth. Kapag sinamba at ginawa na nating Diyos ang pera, ang tao ay nawawalan ng halaga. Subalit, when worship replaces wealth, kapag ang pera naman natin ay ginawa nating paraan bilang paglilingkod sa Diyos,
we gain greatness. Nagiging daan tayo para ang mga pag-asa at pangarap kinabukasan ng ating kapwa ay magkaroon ng katuparan. Don't be the great one, but be the grateful one. Huwag sana tayong mahulog doon sa katibong ng pagiging sakim, the great one. Bagus tayong lahat ay tumindig sa pagiging daan ng pagpapala, the grateful one. Tanungin natin ang ating mga sarili. Am I owning my money or my money is owning me? Tayo ba talaga ang gumagamit sa ating kayamanan, sa ating salapi at yaman? O tayo ang ginagamit ng ating salapi, ng ating yaman, at ng ating kaperahan? So ang ating challenge, let's turn our greed into grace. Grabbing into giving. And avarice to abundance. Palitan po natin yung pagiging sakim ng pagiging mabiyaya. Yung pagiging pagnanakaw sa pagbibigay. At yung pagpatay nagdadala at nagbibigay ng buhay. At magagawa lang po natin lahat yan sa tulong at biyaya ng ating Diyos. So sa aking pagwawakas, samahan niyo po akong manalangin. Ipanalangin natin ang ating bansa na magbalik loob sa Diyos at talikuran makalaya sa kanikala nung tinatawag nating the great one. Ipanalangin natin ang ating mga bayan na talagang tinamaan ng Typhoon Tino at ng Typhoon Uwan. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Inilalapit po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ang aming mga kababayang mga Pilipino. Lord, we're asking for your mercy, for your grace, and for your favor. Sa gitna ng nakalulunos, nakakahabag at nakakaawang kalalagayan ng aming mga kababayan, Lord, iunat mo ang mapagpala at makapangyarihan mo kamay. At abutin mo ang aming kababayang tinamaan ng mga napakatitinding sakuna ng bagyo. Na naging biktima because of greediness, because of addiction, abuse, and annihilation ng ilan po naming mga kababayan. Ang aming mga ordinaryong kababayan, mga Pilipino ang nagdudusa. Lord, naniniwala kami that your grace is always sufficient unto us. Lord, humipo ka ng mga bansa. Humipo ka ng aming mga kababayan, mga negosyante, na gagamitin mo para katagpuin ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Lord, I pray and I declare and I decree and I prophesy divine provision, protection, promotion, breakthrough, and intervention. Iparamdam mo sa aming mga kababayan na ikaw ang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Gamitin mo ang pagkakataong ito para silang lakat ay tumawag sa iyo, lumapit sa iyo, at makita nilang ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa biyaya ng pagpapala.
Salamat sa bawat bansang ipapadala mo para makatulong. At salamat sa mga kababayan namin na gagamitin mo bilang daan ng pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng ating programa at nais mong patuloy kang maipanalangin at makarinig ng salita ng Diyos, meron po tayong mga prayer house or house church once a week, 30 minutes lamang. Kung nais mo magkaroon ng bahay panalanginan o bahay ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating comment section, lagay mo lang ang kumpletong pangalan, address, contact number, and by God's grace, kukonek ang mga kapatiran para ikaw ay aming mapaglingkuran.